Blessed day na naman nga po mga kaibigan at ako nga po pala ulit si Japula at isa nga sa mga hilig ko ay ang pag-aalaga ng mga betta fish. At isa sa mga challenging na gawin sa pag-aalaga ng mga betta fish ay ang pag-groom ng mga ito. Kaya't eto, sisimulan nga natin ang 30-day grooming challenge ng betang ito. Siyempre ngayong gabi ay niready na muna natin yung paglalagyan nating betta tank. Kailangan linisan nating maigi at banlawan yan para siguradong walang matitirang sabon. Pagkatapos, sa tap water na tayo kukuha ng tubig. Pero syempre mahalaga na lagyan natin yan ng ating anti-chlorine. Tapos, iwan natin yan ng overnight dahil kinabukasan na natin ilalagay yung ating isda. At ngayong umaga nga ay mangunguha naman ako ng mga kitikite na ipapakain natin sa ating ginugroom na betta fish. Maganda nga na live foods ang ating ipakain sa ating mga ginugroom. Gaya ng kitikite, tubifex, at moyna. Pero kung wala naman kayong makuhanan, ay okay lang naman yung mga pellets na nabibili sa ating mga local pet stores. At balik nga tayo sa ating setup. Eto nga, meron ako ritong maliit na parang salamin, pero hindi talaga siya salamin. Ididikit lang natin to sa gilid ng ating betta tanks na magsisilbing salamin at kapag napatapat yan yung isda, ay magfi-flare siya. Makakatulong ito na ma-stretch niya yung mga fins niya. Ito nga pala, ililipat na natin siya dun sa ating sinet up na tank. Gamit ang betta scoop para hindi siya ma-stress ng sobra. Kakakuha ko nga lang pala nito sa ating grow out. At nung una nga akala ko babae dahil akala ko puro babae na lang yung naiwan doon. At syempre maglalagay din tayo ng isang kurot ng asin dyan. Makakatulong to para labanan yung mga bakterya na nasa tubig. At syempre ang ating talisay extract na prepare na natin to 3 days ago. Stock water yung ginamit natin at hinaluan natin ng kaunting green water para may mga good bacterias. At gamit nga ang ating malaking dropper ay kukuha lang tayo ng saktong amount lang, siguro 3 dropper lang nito. Tapos ilalagay lang natin dyan sa ating tubig. Makakatulong naman to para makontrol ng maayos yung quality ng ating tubig. Kung hindi ka naman nakapag-prepare nito ay pwede mo ring ilagay yung mismong dahon ng talisay. Makakatulong nga rin pala to para mag-enhance pa yung kulay ng ating mga isda. Ito at tapos na nga tayong mag-set up. Ito nga palang i-groom natin ay hindi naman siya pang show. Practice grooming lang talaga yung gagawin natin. Ito nga pala ay isang copper at kapag medyo naiilawan yung kanyang fins at kanyang scales ay parang nagkukulay violet. At syempre ipapakain na natin sa kanya yung mga kinuha nating kitikite. Twice a day nga lang pala tayo magpapakain. Pero maglalaan tayo ng isang araw sa isang linggo na hindi natin siya bibigyan ng pagkain. Kumbaga, ifa-fasting natin siya dahil mahalaga rin naman yun sa kanila. So hanggang dito na lang muna. Happy fish keeping sa bawat isa. Happy grooming. Happy betta keeping. Happy betta breeding. And ingat sa lahat. God bless and to God be the glory.